Ano po yung basihan ninyo kung bakit nag-prepare kayo ng vouchers para bayaran yung lupa? Bakit February 12, nag-aayos na kayo ng mga vouchers para bayaran? Ano ang basihan ninyo? Your Honor, February 12 po, pinagawa na po sa amin. Sino po ang nagpagawa sa inyo? O bakit hindi kayo sumasagot? Pag hindi kayo sasagot, baka i-cite in contempt ko po kayo. Siguruhin mo yung sagot mo, Iha, kasi baka makulong ka rin. Your Honor, can I tell the story of my experience from local chief executive? Dati po kasi, yung dating mayor, I also reserve my reservation. Dinimanda niya po ako sa civil service. Nag-one-on-one po kami, Your Honor. Mr. Chair, sundan ko lang po yung tungkol kay Mr. Lim. Ah, Sino po yung nagbayad doon sa lupa ng mga Reyeses? Pwede po bang malaman? Miss Grace? Hindi. Sino po yung nagbayad? Sino po yung mga gumawa ng vouchers? Para bayaran yung lupa ng mga Reyeses. Municipal Accountant? Bakit tayo na This, nilang sumagot, Mr. Chair? identify lang po. Good morning po. Your Honor, ako pong nagbayad dahil Please identify yourself. ako po yung Municipal Treasurer ng San Simon. Have you taken Mr. your Raul oath? Manyak. Apo. Okay, please proceed. Ako po yung nagbayad ng lupa dahil po naka-certify po yung budget officer sa obligation, complete of documents sa Municipal Accountant, approve for payment po sa Municipal Mayor, kaya binayaran ko po. Mr. Treasurer, kailan po kayo nagbayad? Yung totoo, ha? Baka iniisip mo hindi ko alam na yung mga datos niyan. Pagka alam ko po, February, kundi po 13, 14 po. Ganun. Baka 14 po siguro. Yung pag-prepare nyo ng voucher, siguro February 12. Yung accountant at saka yung Opo. budget officer. Opo. February 12, hinanda niya ninyo. May voucher yung pong. Tapos, ano po yung date? Mahirap magsinungaling kung kung malayo sa katotohanan. February ang 12 sasagot. po. February 12. 12 yung pong pag-prepare. Pag-prepare ninyo. Opo. Natapos yung preparation, nagbayad po kayo ng February 13. February 14 po dito po sa voucher. Ang pagbabayad ninyo, sinabi lang ni Honorable Marcoleta na fake yung mga Di ba? Hindi, yung pong pag-receive po ng ano po rito, based po sa receive payment. Pag-receive po ni Mr. Reslim, February 14 po. Sige. Ano po yung basihan ninyo kung bakit nag-prepare kayo ng vouchers para bayaran yung lupa? Actually po, sir, sa akin po, nakarating po yung voucher na po na dumating sa akin. Mag-check na lang po ako. Ang pinanggalingan ng voucher ay yung opisina po ng budget officer at saka yung accountant. Opo. Ngayon, matanong ko yung budget officer at saka yung accountant, bakit February 12, nag-aayos na kayo ng mga vouchers para bayaran? Ano ang basehan ninyo? Your Honor, February 12 po, pinagawa na po sa amin. Sino po ang nagpagawa sa inyo? Ang local chief executive po, Your Honor. Sino po yung local chief executive? Si Mayor po, Mayor JP. Mayor? Mayor JP po, Your Honor. Hindi ko alam kung ano yung JP. Jose Paterno o ano. Mayor John Ponsalan. Gusto kong manggaling sa bunganga po niya eh. Huwag niya pong bigyan ako ng initial. Di po ba? Kasi hindi naman ako taga inyo eh, na alam ko yung Mayor JP. Kaya nga. Si Mayor ang nag-utos sa inyo na gawin ninyo na yung mga vouchers. Tama? Yes po, Your Honor. Yes. At ano ang dahilan? Bakit niya pinagawa? Walang dokumento na binigay sa inyo? Hindi ba dapat pag gumawa kayo ng vouchers, may dahilan?
At may basehan. Di po ba? O bakit hindi kayo sumasagot? Pag hindi kayo sasagot, baka i-cite in contempt ko po kayo. Sabihin mo yung totoo. Opo. Your Honor, ang pagkakatanda ko po naka-attach po yung mga titles. Hawak pong titles at saka po yung deed of sale. Deed of sale po, Your Honor. May deed of sale ka nakita? Siguruhin mo yung sagot mo, Iha. Kasi baka makulong ka rin. Di ba? May basihan kayo kung bakit nyo ginagawa yung voucher. Tama yung sabi mo. May mga titulo. Pero sinabi mo, may deed of sale. Paano nagkaroon ng deed of sale? Eh, yung date ng deed of sale is February 14. Meron po silang pinapakita, Your Honor. Draft nung pong deed of sale. Ano po yung pinapakita? Draft? Budget officer, Eh, ikaw din ang nagko-coach. Ikaw ang sumagot. Para hindi mahirapan si madam. Opo, good afternoon po. Municipal accountant po. Nung pagkakatanda ko po, February 12, binigay yung mga titles na yung hawak na titles nung seller. Tapos parang may draft yata na deed of sale. Tapos nung February 12 ng hapon, ginawa ni budget officer yung voucher po dahil pinapagawa na po. Tapos kinabukasan, pinapagawa rin po yung additional na isa pang voucher. Tapos papupuntahin kami doon sa restaurant dahil doon na Sige. lang daw po Teka. Huwag kang apurado. Darating tayo dyan. So, ginawa po ninyo yung vouchers based on sa titulo at saka draft deed of sale. dahil pinapagawa Hindi, na. draft deed of sale. Tama po ba? Parang ganun po. Opo. Ayon sa kaalaman po ninyo, ito po ba ay naaayon sa protocol na pwede kayong gumawa ng vouchers? Basehan lang draft deed of sale? Actually, hindi po, kaya nga po pumunta po Hindi. kami doon dahil Naayon ba ito sa inyong kaalaman? hindi sa po. protocol? Hindi. Hindi po. So, hindi tama. Opo. O, bakit nyo ginawa? Pinapagawa na po sa amin yung voucher. Tas dahil Kung sasabihin ko ba, lumundag ka, lulundag ka. hindi po. Kasi sabi mo, dahil sinabi, gagawin mo na . Opo, inuutusan na po kaming gawin dahil Kahit na mali. kaya Yung ba pagkaintindi mo, gagawin mo yung pinag-uutos sa'yo kahit mali. kaya po Hindi nag-notify nga, po. sagutin mo muna ako . Dumidepensa ka Hindi. kaagad . Hindi, Hindi mo gagawin. hindi po. Pero dito sa bagay na ito, alam mo na mali, ginawa mo. Alam namin na kulang pa po yung mga documents. Kaya nga, hindi mo ako sinasagot Opo. iho . Umiiwas ka rin . Opo. Alam mo na mali, dahil kulang yung documents, ginawa pa rin ninyo yung pinagagawa na mali. Opo. Tama? Opo. Oo. Kasi, ngayon, sinabi mo kanina, pagkatapos ng mga vouchers, pinapunta kayo sa isang restaurant. Tama? Pinagawa rin po yung check pinadala na rin po doon. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa restaurant? Si Mayor Punsalan po. Mayor Punsalan. So, iniutos sa inyo na gawin ninyo yung mga vouchers, maging cheque at dalhin sa restaurant. Opo. Utos lahat po ni Mayor Punsalan. Opo. At doon sa restaurant, ano po ang nangyari? Nandun si di ba? Nandun po si wait lang. Parang pinapirma na sa amin Anong pinirmahan mo? yung voucher, pero bago yon nag-discuss muna kami na sabi namin kulang pa yung Mga dokumento. Opo. Nabasa ko yun doon sa pagtatanong sa previous hearing . Kaya ko nga alam. Di ba? Opo. Pero pinirmahan nyo pa rin Opo. pagkasabi po ninyo dahil inutusan kayo ni Mayor na pirmahan. Opo. Pati yung cheque. Pinirmahan na po ni Treasurer. Yes. Yun nga. Opo. Noong araw na yun. Ano po yung araw na yun?
February 13. Kundi po February 14, 13 po siguro. 13 or 14 po. O February 13. Opo. Di ba? Nung nagkita-kita kayo doon sa restaurant. Opo. Ngayon, wala pa yung deed of sale, nagbayad na po kayo. Pakisagot lang po yung tanong ko. Wala pa yung deed of sale, nagbayad na po kayo. Pagka alam ko Hindi po, sagutin niyo muna ako bago kayo dumipensa. opo. Opo, binayaran na ninyo. Ito ba ay naaayon sa kaalaman ninyo o dapat ninyong gawin? Hindi po. Hindi. Pero ginawa nyo pa rin. Bakit po? Dahil po pinababayad na po yung lupa. Nino? Si Mayor JP. So, Doon po sa land po. lahat ng utos na mali galing kay Mayor. Tama ba yung mga iniutos sa inyo? Opo. Hindi po. Hindi. Pero ginawa nyo pa rin dahil utos ni Mayor. Opo. Ganun po yun. Gusto ko lang linawin yun kasi kahit na mali, sinusunod nyo pa rin pala. Imbis na hindi nyo gawin. Let's go to... Chairman, before you proceed with the other topic, Yeah. ano lang, Chairman, short interjection lang. So, si Mayor, sabi nyo kanina, si Mayor nag-instruct sa inyo to fast track the transaction, then go to the restaurants, no? Kayong tatlo ba? Tatlo mismo kayo nandun sa restaurant. Okay. Now, paano yung communication kay Mayor sa inyo with that order? Si Mayor mismong tumawag, pinatawag kayo sa opisina, paano po? Pinapunta po kami doon. Pinapunta kayo saan? Sa restaurant po. Hindi. Paano nga? Tinawagan kayo? Who called you? Si Mayor ba mismo tumawag? O sino? Ako po tinawagan na lang po ng kasama ko. O sino yung tinawagan ni Mayor? O somebody else from the Mayor's office? Your Honor, tinawagan po kami through phone. Sino po ang tumawag sa inyo? Mayor Jun Punsalan po. Si Mayor mismo. Tapos, ikaw lang tinawagan, then ang instruction is for the treasurer and the accountant to be present. Yes po. So, ikaw talagang tinawagan diretso. Yes po. Okay. So, si Mayor si Mayor mismong tumawag. Yes po, Your Honor. Okay, thank you. That's all, Chairman. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. May I move to another issue? Mr. Chair, sandali po. Hindi po kasi nasasagot yung iniwan kong tanong, nakalimutan ko kanina. In connection with the line of questioning of Congressman Ako, ang tanong ko po sa inyo, notwithstanding the valid reasons you cited in your letter of February 13, 2020, namely, sabi po ninyo, please note that we have not given time to review the documents such as the authenticity of the land titles and the extrajudicial partition of real estate. Yun lang po yung binigay sa inyo, hindi po draft eh. Wala kayong sinasabing draft dito. Ang binigay lang sa inyo, extrajudicial partition of real estate. Walang draft. At sabi pa nga ninyo, we were not able to exercise due diligence required. Thus, we are uncertain on the legality and regularity of this transaction. Valid naman itong reservation ninyo eh. We also raise question on the necessity or economy of this transaction. Valid lahat ito. And sabi ko sa inyo, despite all the valid objections justifying the reservation communicated to the office of the mayor, kayong tatlo, dahil tinawagan kayo ni mayor, magkita-kita tayo sa restaurant, sabi niya. Pero bago kayo magkita-kita, gawa na nga yung disbursement voucher, obligation voucher, and blah, blah, blah. Pati cheque, dala nyo na. Tama. Bakit po kinalimutan ninyo yung inyong objections, which is based on Section 106 of Presidential Decree 146? Why? Anong kinalimutan? Actually, Your Honor, sinasabi po namin yon na kulang talaga yung documents. So, opo. Voucher eh. Opo, under Section 6 po kasi yung sabi,
Yung under the direction of the superior, kapag inutusan, they will be relieved from they will not be relieved from liability unless they signify their reservation in writing. So nagkunwari lang kayong mag-ano ng writing, pero actually, babaliin nyo rin yun. Hindi nyo ipipilit yun, di ba? So binigyan nyo lang ng cover. Kasi ang sulat nyo is dated February 13. Opo. Pero kanina sinabi ko sa inyo, yung obligation request, yung disbursement voucher, gawa na February 12 pa. Sa makapid, bago kayo nag-register ng inyong reservation sa opisina ng mayor, gawa na yung vouchers. The records will speak for themselves. Opo, Your Honor, nung nagpunta po kami sa Oo nga, restaurant, gawa na ninyo bago pa kayo nagbigay ng reservation. So kunwari lang yon. kaya po sabi namin prior to signing the voucher po, Your Honor. Oo nga, gawa-gawa na lang ito, parang pabalat bunga na lang. Tingnan mo, yung 35 million was received by Gian JB Lim on Valentine's Day, February 14, 2020. The record shows. Tama? 35 million. Ito yung pirman, received payment ni Gian JB Lim, February 14, Valentine's Day. Tama. Bakit pinagdalawa pa ninyo? Kung 45 million ito, 7,200, bakit pinagdalawa nyo pa yung voucher at saka yung cheque? Why? Your Honor, yung 35 million po kasi from supplemental na nasa trust fund. Oh. Ngayon po, yung 10 million nanggaling po siya sa general fund. Magkaiba pong bangko, source of fund. So anong ordinance nun? Yung pong ordinance na supplemental nasa po, ordinance number 20-007. Tapos po yung general fund, ordinance number 19-0024. Okay. Annual budget po. So, pumunta kayo sa restaurant, despite your objection, pumirma rin kayo, dala-dala nyo na yung cheque, di ba? Yes, Your Honor. And the restaurant is not the place to take or to conduct business insofar as your work is concerned. Tama? Yes, Your Honor. So pumayag kayong pumunta ron sapagkat si Mayor tinawag kayo. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. E kagaya nga nung unang tanong sa iyo, kahit na ba mali, openly, at kayo na nagsabi na mali sapagkat may reservation kayo eh. Ang katunayan na mali ang pinagagawa sa inyo ay dahil may reservation kayo. Pero pumirma pa rin kayo, pumirma pa rin kayo sa voucher at pumunta pa rin kayo sa restaurant. Ano nangyari sa restaurant, Madam Auditor? Ano sabi ni Mayor? Kahit may reservation or sinasabi namin na kulang yung documents, pinapa-proceed pa rin. Sabi ni Mayor, okay. Pinapa-proceed pa rin Hindi po. meron kaming reservation sa inyo, pinakita namin. Yung araw na yun, nung ma-receive niya yung reservation, pinatawag kayo sa restaurant. Anong pinag-usapan niyo? Sabi namin kulang pa po yung mga documents. Hindi pa namin talaga nakikita kung ano yung lahat ng mga documents na kailangan So, under. bakit kayo pumirma? Pinapa-proceed na po, pinapabayad na po. Bakit kayo pumirma? Dahil pinapabayad na po. Dahil ano? Pinapa-proceed na po yung payment, pinapabayad na Eh, po. paano na yung inyong pag-aalinlangan? Paano na yung reservation ninyo? Hindi nyo ba ipipilit ito? Apo, that is why Mananagot po kami, Mayor. we attach that as proof na may reservation. Kaya po inattach namin yun para proof na Para kunwari wala kayong kasalanan. Kasalanan din kayo dito. Ito yung sinasabi namin, nagawa-gawa nyo lang ito. Pinalilitaw ninyo na para kayo makalibre kayong tatlo. Akala mo mitigating? Hindi mitigating to. Lalong na-aggravate ang problema. Dapat hindi na kayo gumawa nito eh.
Ito yung puro kunwari yan dito. Ito, nandito ang representative ng ombudsman. Malinaw ito na nangyayari sa San Simon. Pagkatapos sasabihin natin, serbisyong tutu para kayong Balen. Naniniwala ba kayong tatlo dun sa slogan na yun? Alin na mas papaniwalaan? Serbisyong tutu o serbisyong etutu? Please. Oh, makibat kayo. Serbisyong tutu o serbisyong etutu? Chairman, Congressman Marcoleta, for a while, the budget officer daw is in pain, is requesting to be excused. Dahil, she's pregnant. Okay. Ma'am, you're excused. Your Honor, can I tell the story of my experience from local chief executive? Dati po kasi, yung dating mayor, I also reserve my reservation. Dinimanda niya po ako sa civil service. Nag-one-on-one po kami. Your Honor. Pero nanalo ka sa civil service, di ba? Yes po, Your Honor. Oh, nanalo ka sapagkat tama ka naman eh. Wala kang po problemahin kapag kang ginagawa mo tama. Kahit saan sila dumaan, palagi kang mananalo. Sapagkat tama ang ginagawa mo. Pero dito, hindi na tama yung ginawa mo. Hindi ka dapat pumirma. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Lite Garcia, what's going on in Pampanga? Corruption is widespread from all levels of government. Pahayag naman ni Novi Zafra, dapat pag napatunayan na korap ka dapat di na pwede tumakbo. Dapat gawa ng batas yan para matuto ang mga buhaya na ta. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Heriberto Jose. Kahit saan sa ngayon ng gobyerno di mawala-wala ang korupsyon, easy money talaga ang gusto nila. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.